why single out China? Kasi yung iba naman po ang sinasabi, hindi ba ano na yan, nagiging racist na tayo? Isn't that a form of discrimination that we are singling out yung dami ng bilang ng mga Chinese nationals sa ating bansa? Well, alam mo, Pat and Ali, hindi naman natin sinisingle out yung mga Chinese, no? Dito lang kasi sa ating bansa, napakarami o dagsa yung dumarating na mga Chinese, either tourists or yung iba dyan ay retired citizens nila na kapag malamig doon sa kanila ay pupunta dito sa atin, iba na, as tourist pa rin, no? Iba naman daw apparently ay nag-aaral. No? Ang nakakapagtaka, no, yung dami ng dumarating dito. Although magandang senyales yun, kung turista nga talaga ito, talagang pumapasyal dito sa atin, gumagastos sa ating bansa. Pero yung sinasabing nag-aaral na libo-libong Chinese, no, na hindi nga man lang makapagsalita ng isang word na English. And yet, nakakakuha sila ng masteral degree sa mga universities dito sa ating bansa. No? Nakakapagtaka yan. Pangalawa, doon sila sa mga universidad na malapit sa EDCA sites. No? Alam naman natin sa ngayon, no, sa kasalukuyan, mainit yung usapin tungkol dyan sa West Philippine Sea na kung saan itong mga Chinese Coast Guards ay binubuli yung ating mga mangingisda na taga dyan, Cagayan Valley or hindi kaya taga Isabela o hindi kaya dyan taga Zambales, no? So, iyan tanong ng marami na ating mga kababayan at tanong din ng ating mga policy makers. Teka nga, bakit nga ganyan karami yan at bakit nandirito sila? So, yun ang ating malaking tanong dyan. Okay. Kasi Kong Ace, kahapon kausap namin si Governor Mamba at he was disputing the figures. Sabi niya exaggerated yung sinabing 4,000 mahigit na mga estudyante na naka-enroll sa Cagayan. Ang binigay po niyang numero is only 400 plus. And in one university, yung St. Paul University, which enjoys parang an exchange program. And according to Chairman Popoy de Vera, autonomous no since 2022 ito. So, but having said that, what bothers me is what you said na nakakakuha sila ng mga lehitimong mga papeles. May birth certificate, may mga driver's license, meron silang mga kung ano pa, no? Kung ano pa yung mga hawak nila. Passport. So, at saka firearms license. A firearms license. May firearms license. Okay. So kung itong mga natuklasan mo, ito ba naumpisa na pong pag-iimbestiga dito sa ating mga ahensya para for them no to be able to be accountable? Bakit po nakakabigay po sila ng mga ganitong dokumento dito sa ating mga Chinese visitors or tourists? Yes, so totoo yan, ano? Kasi alam naman natin at hindi hulingit sa kaalaman ng ating mga ahensya na meron talagang mafia o ika nga sindikato na ang kanilang trabaho ay gumagawa ho ng mga peking dokumento at ito'y binibigay sa mga Chinese nationals, no? Siguro for a sum of money or for a consideration of an amount of money, kaya siguro namamayagpag itong mga ganitong klaseng sindikato. Ang nakakatakot dito, dahil nga sila ay considered to be Filipino citizens, dahil nga doon sa kanilang dokumentong hawak, pwede po silang bumili ng lupa. No? Pwede po silang magtayo ng negosyo na hindi natin alam kung legit or illegal yung kanilang negosyo. Actually, Pat and Ali, ayoko naman ho i-generalize, pero sarami ho ng mga nahuling mga warehouses na kung saan naglalaman ng droga, abay 90% ho nito ay pagmamayari ng mga Chinese. Itong pagmamayari ng mga Chinese, either hindi na ho natin ma-determine kung Filipino-Chinese ito or talagang mainland Chinese. Kasi nga, meron na ho silang dokumento. Yung isang inimbestigahan namin sa Mexico, Pampanga, doon po sa resolution na final ni Congressman Dong Gonzales, meron ho kaming nakita na isang certain Mr. Willie Ong, na apparently Filipino citizen, owning hundreds of hectares of property dyan sa Pampanga,
yung pala hindi Filipino citizen. No? So maraming ganyang Paano pong nangyari information. yun? Hindi naman po pinapayagan yun ng ating saligang batas. That is correct. Kaya nga, because of these spurious documents na galing sa sindikato, sila ho ay nagkakaroon ng Filipino passports, Filipino birth certificates, Filipino driver's license, Filipino firearms license, etc. etc. Ito nga ho yung trabaho nung sindikatong yan. Sa mga nabanggit nyo po, malinaw po kung we follow your train of thought. Malinaw po na meron tayong mga parang tinawag nga na mga Filipino enablers, no? Mga Pilipina na pumapayag ni sila yung front nung Chinese national sa titulo ng lupa. For example, na sinasabi kung nakababahala talaga yon, kung namimili nga po ng ektaryang mga lupa sa malapit sa EDCA sites po natin, ngayon po yung mga authentic yung mga documents, di ba? So, Alam mo, yes, ang punot dulo niyan ay korupsyon. Corruption for the nga po. consideration of an amount of money, gumagawa po sila ng ganitong klaseng Kaya tama rin siguro tawagin silang enablers. O hindi kaya, ako, to put it bluntly, mga traidor po ito sa bayan. So kung malawak. Ito pang, Malawak kasi Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration. Lahat pati nga doon ako nabahala doon sa yung gun license. Gun license, So oo. ang mga dayuhan po ba ay pinapayagan na magmay-ari ng mga armas? Yes, yung iba po dahil nga po sila ay Pilipino, pinapakita nila. Filipino, sila yung nakakakuha ho ng license. Oo. Ang nakakabahala dito, di ba, marami na pong reports this past few months, no? Meron nung report na sa isang village dito sa Parañaque. Multinational. Merong mga Chinese looking at mukhang militar na nag-exercise, nagkakalisthenics dyan. At yung iba namang mga bahay na pagmamayari ng Chinese, mainland China man, meron pong nakukuha mga armas, mga tactical vest, tactical helmets, mga bulletproof, etc. At talaga ibang uri ng armas, no, na nakikita sa kanila. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay puro mga Chinese. Wala naman nung yatang Hapon o Koreano o Indian na nahuhulihan ng ganito. At nakakabahala dito, Pat and Ali, itong nakakapag-aral kuno dyan sa Tugigaraw or sa Isabela. Unang-una, ano hong visa nitong mga travel documents nito? Ano bang visa binigay sa kanila? Dapat malaman natin yon. Pangalawa, Student visa kasi may programa sa CHEDCONG, yun ang sinasabi ni Governor Autonomous Law Exchange Program. Natin, di ba? Yan bang programang yan nakakatulong sa bayan? Ano ba yan? Hindi ba sila dapat kasi for every foreign student na papasok dito sa atin at mag-aaral, meron pong special permit na dapat ini-issue ang CHED. So, are we saying na lahat po itong mga ito, kung daan man ito o libo man ito, lahat ito may special permit from CHED? Okay. Diba? Yun ang tanungin natin kay Chairman De Vera. At yung binabanggit nyo, O baka naman hindi niya alam na napapalusutan siya dyan. So saka yung binabanggit, Patty, anong medium of instruction? Do they speak English? Do they speak Tagalog? Do they speak Ibanag? Wala nga, hindi nga pumapasok nga daw. Nakakakuha lang. Diba? Merong information na hindi naman pumapasok yan. At hindi nga maka-utter ng even English word. Straight English sentence. Kaya nga, balikan natin yung CHED. Ano yan? So, Wag niyong itago yan doon sa sinasabi niyong independent na university niya. But still, you have to regulate that. Diba? Kasi hindi naman pwedeng, ang ibig mo mong sabihin, dahil independent yan, pinayagan nyo, kunyari, 2,000 estudyanteng pumasok dyan. Nagpapanggap na estudyante. Yung pala, military. Yeah. At inaalam na anong terrain, anong armas ng Pilipino, o saan pwede mag-landing ang, kung in the event na umatake sila. Lahat yan. Diba? These are all basic information na dapat pinangangalagaan, pinoprotektahan. Okay. Huwag nilang itago yan sa kung ano-anong sinasabi nilang regulasyon. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.